Panalangin ninyo. Medyo naka-recover na pero meron pa rin. At akala ko kanina hindi ako yung magpipreach. Buti na lang nag-pray pala ako na bago mag-Sunday school kanina. Sabi ko sa prayer ko, Lord, bigyan nyo ng wisdom si Pastor Ray. Pagka amen na amen ko, sinabi sa akin nila brother, brother, sino to? JR, pati ni Kenneth, sabi, Kuya, next week pa si si Pastor Ray. Ha? Totoo ba? Hindi na malikmata lang ako ng tingin dun sa Sabi ko, oo nga, no? Nag-send din si Brother MJ ng updated. Sabi niya, nakita ko nga ako nga pala. Kaya pagpasensyaan nyo na po yung aking preaching. Medyo hindi muna magsa-sideline po tayo ng topic. Amen? Kasi po akala ko po hindi nga ako. God knows it. Kaya po. Dito po tayo ngayon sa Daniel chapter 1. Nevertheless, tayo po ay magpipreach. Daniel chapter 1. Tayo po tayong lahat. Nanyahanyahan ko po kayo na dito po tayo dalin ng ang ating Daniel chapter 1 verse 8 hanggang 16 po. Hanggang 17 po, hanggang 17. At basahin ko po yung verse 8, kayo po sa verse 9 at sa verse, salitan po tayo at sa verse 17 ay sabay-sabay po tayo. Diyan na po kayo? Basahin ko po, Daniel chapter 1, verse 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. And the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my lord the king, who hath appointed your meat and your drink. For why should he see your face as worse liking than the children which are of your sort? Then shall ye make me endanger my head to the king. Prove thy servants, I beseech thee 10 days, and let them give us pulse to eat and water to drink. So he consented to them in this matter and proved them 10 days. Thus Melzar took away the portion of their meat and the wine that they should drink and gave them pulse. Sabay-sabay po. As for these short children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams, convictions over compromise. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, muli po kami nagpapasalamat na nandirito po kami sa inyong tahanan upang kami po ay makapagpuri at makapakinig ng inyong mga salita. O Diyos, salamat po sa kalayaan na meron po kami na makapag-aral ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami na kung ano man ang ipapangaral niyo through your servant, Lord Father, ay kausapin niyo po ang mga anak ninyo. Kayo po ang mangusap sa kanila sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Naway po hindi po silang uuwi, na wala po silang baon na aral mula sa inyong mga salita. Kausapin niyo po sila, O Diyos. At Lord, ganun din po sa inyong tagapagsalita na tinayo sa inyong harapan. Wala po akong magagawa maliban na kayo ang gumamit sa akin. Let me be a vessel unto honor para sa inyo, Panginoong Diyos. Use me just only as your mouthpiece, Panginoong Diyos. At tulungan niyo po ako na maibigay ang mensaheng pinaparating ninyo sa inyong mga anak, Panginoong Diyos. At Lord, dalangin din po namin na kayo ang patuloy na magbibigay ng biyaya sa aming iglesia, Panginoong Diyos. Kayo po ang magbigay ng God-given pastor, Panginoon, sa amin, na kayo po ang tumawag, Panginoong Diyos. Kaya salamat po, Panginoong Diyos, bagamat
malungkot kami, wala kaming pastor, pero salamat po, inahayaan niyo po kami na magpatuloy, Panginoong Diyos. Bigyan niyo po kami ng biyaya as we study and humble heart, Panginoong Diyos, as we hear your word, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya. Lahat ng ito po dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po tayong umupo. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay convictions over compromise. No? Daniel chapter 1 verses 8 to 17, nabasa po natin mga kapatid, ay yung account na kung saan po ay introduction kay Daniel. No? Na kung saan sila po ay, they were taken captive by the Babylon at pinrapisay na ng Panginoon yan that they will be captive dito sa Babylonian Empire under King Nebuchadnezzar. At ayun po ay ang kanilang rason kung bakit po sila ay nahuli o na-captive ng ng Babylon ay sa hindi po nila pagsunod sa Diyos. Sa hindi po nila pagsunod sa Diyos. Sa kanilang mga kasalanan na pagsuway sa Panginoon. And yet, God is really faithful. No, God is really still doesn't forsake His servant o chosen nation, Israel. No, ang nangyari po ay still, even though these people, like Daniel, no, ay nasa ibang bansa po, ay sila po ay captive, ay binigyan pa rin po ng biyaya ng Panginoon, particularly itong si Daniel, because this will be our subject for this morning. Binigyan po siya ng biyaya to still stand up for his faith, na ipaglaban pa rin ang kanyang pananampalataya at kung ano ang mga natutunan niya patungkol sa Panginoon. Na kahit siya po ay nasa lugar na kung saan wala namang makakakita sa kanya, wala namang pong nakatingin, maaari na ibang kauri niya, no? Bukod dun sa tatlo din, si Shadrach, Meshach, and Abednego, ay madali na sana po si Daniel ay magkasala. Madali na po sanang si Daniel ay mag-compromise. Madali na po sana siyang hindi gumawa ng tama sapagkat wala naman pong nakakakita sa kanya. Alam niyo po, madaling gumawa ng mabuti, madaling gumawa ng mga bagay patungkol sa Panginoon kapag nandito po tayo sa tahanan ng Diyos. Pero paano naman kapag nasa labas ka na? Paano naman po kapag wala ka na sa area na kung saan puro believer ang kasama mo? Paano pag wala ka na doon? Anong ginagawa natin? That is what we are trying to learn from this book. As Daniel stands up for his faith, as Daniel purpose in his heart that he will not compromise whatever ang i-offer sa kanya ng hari. Yan po yung paninindigan na makikita po natin kay Daniel. At ito po yung gusto po nating ipaharating sa umagang ito, na tayo po ay bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, although we are surrounded by people who are not Baptists, who are not saved, who are not sometimes, in line with God's Word, how do we stand up and do not compromise our faith? Yan po yung ating gustong bigyan ng diin ngayong umaga. Amen? Because in our time today, we are living in a generation where compromise is normalized. Sabi nga ng mga kabataan, normalize, di ba? Normalize, ganito, ganyan. Normalize, ganito, ganyan. Ang sabi nila, inormalize na natin na meron talagang tanggapin na natin na merong LGBTQ. Hey! The standards that we are trying to follow is not the standard of the world. Even though the standard of the world ay ipagpilitan po nila na tama ang pagiging bakla, tama ang pagiging tomboy, tama ang babae sa babae, tama ang lalaki sa lalaki. But hey, still the Word of God says that God created male and female. We will not compromise. We will not accept yung ganong ideology. No, we love them, but we do not also condemn those people because they are victims of Satan. Right? If they don't want to change, at least you should preach to them the Word of God. And if they don't want to receive Christ, then it is not your control. Amen? So normalize na daw natin, di ba? Last time nagparid sila dyan, I don't know, di ba? God have mercy on our country for what they are doing. Nakita nyo po ba yun? Over ilang thousand ata or nagparade dyan. They are parading their sin. Diba? Standards are lowered dito sa mundong ito. Truth is adjusted sa mundong ito. Amen?
The truth is being what? Twisted. Sabi nga ng isang nasa senador, di ba, sa politika, bend the law. Diba? When it comes to the Word of God is absolute. When we talk about the absolute Word of God, it means what the Bible is written, it is final and it is irrevocable and it is the truth. Pag sinabi ng Diyos, bawal ka sumamba sa mga Diyos-Diyosan, final. Yan ang sinabi ng Diyos. Amen? Pag bawal mong sambahin ang kung sino man, di ba, huwag kang magkaroon ng Diyos before me, yan ang standard ng Diyos. Amen? We don't lower our standard not because the people, we are pressured because of these people trying to lower our standards. Kaya nga may church Buti dito nagpapalakasan tayo. Pero alam mo, malalaman mong tunay na malakas ka kapag wala ka dito. Doon mo masusukat. Kristiyano ba talaga ako? Ako ba talaga'y may conviction? Kasi hindi mo matetest ang conviction mo kapag lahat tayo dito, pare-pares nang ginagawa at nagpapalakasan tayo dito. A true conviction is tested when you are outside. When you are outside. Kasi dito madaling mag-praise the Lord. Amen? Madaling kumanta. Kasi nasa church ka Madaling mangaral. Madaling magpakita na ikaw ay yung behavior mo, Kristiyano ka. But how about outside? Convictions are often replaced with convenience. Diba? Sometimes we rather choose convenience rather than convictions. In order for us na magustuhan tayo ng mga kasama natin sa labas, we will try to somehow bend our personality. Maging ganito lang ako ng konti katulad sa kanila so I can jive in. Maging ganito lang ako, itry ko lang yung mga gusto nila gawin para lang ako'y maging in frequency sa kanila. Hindi po dapat ganon. Amen? If you have Christ in your heart and if you call yourself as a Christian, we must follow what the Bible says and we must stand for the truth. Amen? We will stand for the truth of the Word of God. That's why discipleship is very important. I often tell myself, ang Great Commission ay hindi lang pag-aakay ng kaluluwa. Baka nakakalimutan niyo po yan. Go ye therefore and teach all nations. Go. Diba? Go means humayo ka. Magpangaral ka ng salita ng Diyos. But after when you go, diba? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ibig sabihin, when you go, at merong mga bagong Kristiyano, you have to take care of those people because that's part of discipleship. Amen? Kailangan turuan din po sila. Now, in this context, mga kapatid, Daniel was in a disadvantaged position. Tama po ba? Disadvantage. Wala siya sa church Isipin mo na lang. 'Di ba? Sa hometown niya, sa home base niya, sa home court niya, meron tinatawag na home court advantage pag basketball Kasi mas maraming fans ang nandun sa home court advantage kaysa sa away. 'Di ba? Pero si Daniel is not in his home court. No? Babylon represents the world system just like Egypt nung time po ng Israel din. 'Di ba? It pressures, meron pong pressure, meron pong temptation, no? To do what is not good. Meron pong pwedeng reprogramming na gawin. Anong reprogramming? Reprogramming ng utak. Di ba? Makikita po natin dito pangalang in verse 8, ang binasa po natin mga kapatid, ang sabi ni Daniel, no, yan po yung pinaka-verse natin, Daniel chapter 1 verse 8, the Bible says, "But Daniel purposed in his heart that he would not, defile." The word defile means to make impurities. No? Itong puro ay i-defile. Ang defile sa Bible ay ilang beses ginagamit po yan. Meron pong gamit na word na defile sa Bible ay yung dungisan, yung purity ng isang babae. Ibig sabihin, when people try to rape yung mga virgin, ang ibig sabihin po nun, dinidefile nila yung pagkababae po ng tao ng babae. So yung word na defile dito ay almost the same, no? Although, hindi siya physical, kundi ito po ay spiritual. Sabi ng Bible, Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with
ano daw, the portion of the king's meat. Ayaw niyang kainin yung ino-offer sa kanyang meat. Alam niyo po kung bakit? Kasi during their time, they are forbidden to eat meat. Actually, si Daniel ay talagang vegetarian. In their custom, ay hindi po sila basta-basta kumakain ng kung anong meat na hindi nila alam yan kung saan nanggaling. And in fact, in verse 16, di ba? Kaya sabi po dito, then thus Melzar took away the portion of their meat and the wine that they should drink. So hindi sila uminom ng meat. That is the defiled meat. And also the wine na binibigay sa kanila and gave them pulse. The word pulse means vegetable. Opo. So kaya po si Daniel, he was pressured into something that is not right, but still he stand up for what is right. But still, Daniel didn't lose his faith. He still stand up for what is right. Daniel was a young man, again, taken away from his homeland, placed in a foreign land, culture, and trained to think like the Babylonian. So, ganyan po ang nangyari kay Daniel. Diba? Kasi po, during the early times, yung mga sumasakop sa isang bansa ay hindi naman nila ina-annihilate lahat ng mga tao doon. Most especially po, for example, nasakop tayo ng ibang bansa. Tinitira po nila doon yung mga skilled, yung mga trained, yung mga matatalino. Hindi nila basta-basta papatayin yun sapagkat gusto nilang mapakinabangan under them yung mga taong yon. And nakitaan nila ng favor si Daniel at yung tatlo niyang kasama. Amen? So, they change his location. They change his education. They change his identity. Even yung pangalan ni Daniel, pinalitan nila. Belteshazzar. Pinalitan nila yan. But they could not change his heart. Mga kapatid, dapat ganun din po tayo. Maaring dalhin tayo sa ibang lugar, maaring dalhin tayo sa iba maging yung edukasyon natin ay iba na ang mapag-aralan natin, hindi dito sa school na ito, sa Christian school, or dalhin tayo sa mga ibang lugar na kung saan hindi tayo surrounded by the Word of God. Mga kapatid, dapat manatili pa rin sa atin yung conviction natin. Na meron tayong Diyos sa puso natin. Na meron tayong Biblia, mga bersikulong pinangahawakan sa buhay natin. Amen? Na meron po tayong, tawag dito, Christ sa ating buhay na hindi mababago kailanman. Number 1, under this, ito po yung ating pinaka-verse, Number 1, a settled purpose in heart. In verse 8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Mga kapatid, a settled purpose in heart. Yung verse 8 po na word na purpose ay napaka-importante po niyan, mga kapatid. Ibig sabihin, the purpose here means to set, to appoint, or to have a fixed mindset, fixed mind about something. Pag sinabing purpose, ibig sabihin, bago pa dumating sa kanya yung mga bagay na temptation, yung mga bagay na kaalam niya na makakasira sa kanyang spiritual life, pinorpos niya na sa kanyang sarili na hindi niya i-defile ang kanyang sarili. Ibig sabihin, nauna na siyang mag-decide, mga kapatid. Inunahan niya na mag-decide na kahit anong mangyari. Meron po ba kayong mga ganon sa buhay ninyo? Kahit anong mangyari, hindi ako inom. Kahit anong mangyari, hindi ako maninigarilyo. Dahil alam ko yan ay labag sa salita ng Diyos. Meron po ba kayong mga ganong conviction? Dapat bilang mga mananampalataya, lahat po tayo may ganong conviction. Lalo na yung mga young people na nagka-college. Yung mga college student na kahit nga mga high school, nagwawala na eh. Di ba? How much? High school, ang daming nangyayari, puro stabbing, di ba? Yan ay gawa ng kaaway. Yan ay gawa ng mga kung ano-anong pinapakain sa anak. Tablet, di ba? Roblox. Pinaghuhubad, tinuutusan. Yan yung katotohanan. Kaya mga parents, mag-ingat din po tayo sa mga finifeed natin, sa mga anak natin. Amen? High school, hindi rin nila alam yung mga kasama nila, nakakahalubilo sila, especially college. Walang pakialam yung mga professors nyo, di ba? Teach and go lang naman yan eh, di ba? Kumbaga parang may mababait, pero still, nandyan lahat ng walks of life. Tama?
And isang aya ka lang dyan, kung hindi ka malakas, you will compromise. Kaya ang daming mga young people nasisira ang buhay. Bakit? They don't purpose in their heart. Wala silang kung sakali man dumating ang temptation na to, kung sakali man dumating sa buhay ko na ganito ang gagawin ko at alam kong mali ito, hindi ko gagawin. Inunahan niya na po. Amen? Sa buhay niya. Convictions are not formed in public. They are formed in private. Kung ikaw ay may conviction sa sarili mo, hindi po ito nabubuo in public, kundi in private. Kaya ang ginamit ng Bible dito, purpose in his heart. Why? Because heart, di ba? Ang puso ang pinangunahan, di ba? Ayan sabi ng Bible, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Amen? Kaya nga, pinigilan niya yung kanyang puso. No? Pinorpose niya na hindi po siya magde-defile, na hindi niya po i-compromise kung anong meron siya. Amen? Paano natin hindi i-compromise yung meron tayo kung in the first place hindi natin alam kung anong meron tayo? Well, as a child of God, you have the free gift of salvation. Amen? Ligtas ka. You have heaven. Sino po dito pupunta ng langit? Papunta ng langit. Hindi biyaheng langit Yung mga jeep dyan, biyaheng langit. Yung gumigewang. Sino po dito 100% sure pag namatay siya sa langit siya? That alone, mga kapatid, should encourage you to live a holy life and a purpose life inside the church. And even outside, mostly the church. Minsan, konting aya lang sa atin, game ako dyan. Wala nang pag-isip-isip, game ako dyan. Hello? Minsan, konting tawag lang ng laman. Ayoko nang pumunta. Ayoko pumunta ng church. Di ba? Game ako dyan. Pero pagtawag ng Panginoon sa kanyang salita, hindi natin ginagawa. Ang tagal natin. Amen? And the Bible says, I know, Daniel knows this. Sabi ng Bible, thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Ang salita mo, Panginoon, ay aking itinago sa aking puso. Aking pong isinalang-alang sa aking isipan at puso. Nang sa gayon ay hindi ako magkakasala sa inyo. Yan ang totoong Kristiyano. Amen? Na kung hindi nyo po alam yung gagawin nyo, ay tama o hindi, mag-pray kayong maigi sa Panginoon. Pero kung na-recognize mo na mali yan, alam mo talaga mali, right there and there, walang question, huwag mo nang subukan. Amen? Although it is tempting. Sometimes it's tempting. Amen? Ano ba yung mga bagay na nagtatempt sa inyo, na naglalayo sa inyo sa Panginoon? Ay, hindi ko po pwedeng masabi na alam ko po kayo lahat kasi magkakaiba po tayo lahat. Tama po ba? Some are tempted. Finances. Tempted, attempt. Di ba? Some are tempted in their workplace. Some are tempted in their school. Some are tempted in their what? In their spiritual life pa. Some are tempted sa babae. Some are tempted sa kung saan-saan. Liquor. Just like Solomon. Liquor, lust. Di ba? Fame. Lahat nasa kanya. Pero ang sabi niya sa kanyang salita, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Ecclesiastes 12:13. Vanity of vanities, sabi niya. Sapagkat kapag tayo po ay ginagawa natin yung mga bagay-bagay na wala naman sa Panginoon, ay wala pong kabuluhan yan. Daniel didn't wait for a crisis to decide. He already had truth decided in him. Hindi niya muna hinintay na may crisis bago siya mag-decide. Di ba? Minsan, ganun tayo Hindi natin pinagpiprayan, mga kapatid. Aminado po tayo. No? Lord, pag dumating sa akin yung pagkakataon, na kinuha mo na sa akin lahat ng business ko, na yung health ko ay nagfi-fail na may malaki akong problema, bago pa dumating yung Lord, pinropose ko na sa sarili ko na hindi ako aalis.
mananatili akong maglilingkod sa inyo at mananatili akong tapat. Mahirap po yun, hindi po natin napagpipray yun, pero si Daniel, advance. He purposed already in his heart. Siguro nung time po niya sila po, are being carried away. Di ba? In Babylon, not knowing kung anong mangyayari sa buhay nila kasi they are slaves. No? Siguro talagang ang sabi ni Daniel sa kanyang sarili niya, wala naman sa Bible, pero sabi ng Bible, pinropose niya na in his heart that he would not defile himself with the king's mix. So, convictions, no, are formed privately. Convictions must be formed before. Number 2, under this conviction must be predetermined. No? Yan po yung sinasabi po natin kanina. Daniel made the decision before the temptation came. Sabi rin ng Bible yan avoid it, pass not by it, turn away, avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away. Yan ang sabi ng Bible. Alam mo na ikaw ay matetempt sa ganong lugar. Alam mo na ikaw ay matetempt sa ganong mga panoorin. Alam mo na ikaw ay matetempt sa ganong mga kasamahan. Pupuntahan mo pa. Titignan mo pa. Magjo-join ka pa, kakalabit ka pa ng konti. Hindi po ganon. Dahil ang temptation, hindi mo pwedeng masabi na ikaw ay malakas. Walang malakas. Amen? Pero God is faithful. Pwede kanyang bigyan ng lakas, pero it is your choice not to take the temptation. Yung iba, naglalaro pa Tapak lang ako ng konti, baka medyo malalim. Hindi, kaya ko pa. Mga kapatid, hindi mo kaya. Kaya nga, pag nakita mo na yung bote, nauuhaw ka na bigla. Di ba? Sorry po Pero gano'n naman Pag nakita mo na may lumabas dyan, ano na? Because what you see, sometimes, yun yung nai-interpret ng utak mo. And kapag hindi ka guarded, kagaya ni Daniel, wala pa siya sa advantage niya, nasa disadvantage siya na court. Diba? Still, tumayo siya sa kanyang pananampalataya. Amen? Amen? Nung natetempt siya, hindi siya. No? Hindi po siya nagpadala. Many believers fall because they decide in the moment. In the moment na nandyan na, saka magde-decide. Mukhang maganda yung narinig kong offer sa akin pero may Sunday. Mukhang maganda yung mukhang maganda tong inumin, mukhang makakatighaw. Ngayon lang naman. Wala naman si pastor. Kita ka ni pastor, nasa langit si pastor Gusto mo bigyan kita ng verse, makikita. Di ba? Cloud of witnesses. Di ba? Hindi. Anyway, hindi natin alam. Pero whatever it is, hindi na siya madi-disappoint. Ito na naman si kapatid. Uminom na naman. Tumaya na naman. Anong ginawa. Hindi na. Pero ang Panginoon, nakikita ka. Hindi ka dapat takot doon sa pastor. Takot ka sa Panginoon. Hindi ka dapat matakot sa akin sa preacher. Matakot tayo sa salita ng Diyos. It must be predetermined. Joseph already feared God before Potiphar's wife tempted him. Diba? Anong reaction ni Joseph? Ang sabi ni Joseph, how can I do this great wickedness and sin against God? Hindi nga against your husband sa Diyos. So ibig sabihin, may predetermined choice talaga siya. Pag dumating talaga to, I will never compromise my faith. Amen? Mga tatay, ganyan din po kayo dapat. Tayo dapat. Ay, hindi pa ako tatay. Soon. Praying for 6. Na-realize ko mas maganda pala, mas marami. Pero makulit din. Baka maaga akong mabuti yung... Jesus already stood on the word before Satan tempted him. Paano tinempt si Jesus Christ Ang sagot ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. It's always the word of God. So stand up for your word. Sabi ng Bible, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Panatilihin natin yung puso natin na maayos, na malinis, na merong tamang conviction. Amen? Kasi pag tumibok ang puso,
may magagawa ka para hindi sundin yan. Di ba? Huwag kayo maniniwala pag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Ito po ay prinsipyo ng mundo. And sabi nga ng Bible, keep thy heart with all diligence. Diligence means the right things. Means the pure things. Sabi ng Bible. Di ba? Philippians, sabi niya sa chapter 4. Ano sabi niya doon? The peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. At ang sabi ng sumunod na verse na yun, Philippians 4:8. Ano po ba yung sabi po doon? Pwede po bang paki-flash? Nawala sa isip ko. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Kung merong mga praises, kung merong lovely, kung merong mga good report, yan ang isipin natin. At ilagay natin sa ating puso. Amen? Daniel did that. Daniel did that. And number 3, convictions are personal under this. Bilis po ba ako? Pasensya na po Medyo na-microwave ko lang yung sermon. Painit lang. Convictions are personal. No, sabi po dito, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Now God hath brought Daniel into the favor and tender love with the prince of the eunuchs. Ang maganda dito mga kapatid, even in the times that Daniel was captive, yung kanilang bansa was captive during this time, ay meron pa rin siyang favor doon sa mga tagabantay, sa mga tinatawag na eunuchs. Yung mga tagabantay doon, syempre hindi naman mga Hudyo yun. Of course, mga Babylonian yon. So, ibig sabihin, even in the time that Daniel was in the wrong place, that Daniel was in the wrong companion, that Daniel was in the wrong influence and traditions, meron pa ring favor ang Diyos sa kanya. Sapagkat tumatayo siya sa totoo. Tumatayo siya sa katotohanan. Amen? Amen? Yan ang favor na ibibigay sa iyo ng Diyos. Ipaglaban mo lang, tumayo ka lang. Yung convictions mo dapat buo at nanggagaling sa salita ng Diyos. Naalala ko dati nga yung aking mga ka-thesis mates nga sabi, gagawa daw ng linggo. Alam naman nila na hindi talaga ako pwede ng linggo. Kahit gumawa kayo ng linggo, utusan nyo na, maggawa na tayo ng Monday to Saturday. Wag lang naman linggo. Sapagkat yan ay araw sa Panginoon. And so what happened? Okay naman. Wala nangyari. Pinagpala pa ng Diyos. Gusto niyo ng blessing? Ay, ang hina ng una. Wait lang. Tatanong ko ulit. Gusto niyo po ba ng blessings? Gusto niyo lagi kayo may favor sa mga taong nakakasalamuhan ninyo? Gusto niyo maganda yung trato nila sa inyo? Maayos palagi? Gusto nyo na kayo ay pinagpapala kung saan man kayo pumunta. Hindi to prosperity gospel Yung katotohanan, panghawakan mo kahit saan ka pumunta. Gawin mo yung tama kahit saan ka pumunta. Kahit nasa maling lugar ka. Di ba? Nalagay ka lang doon ang hindi mo sarili. Baka sabihin mo naman, ay pumunta ako ng bar kasi sabi ni Sir Yude. Basta kahit nasaan ako, gawin ko pa rin. Wala akong sinabing ganon. Si Paul nga sinabi niya parang ginamit yung statement ni Paul To the weak, I became weak. To the strong, I became strong. Pero pumunta ako, sir, sa sa nagiinuman To the drunkard, I became a drunkard. Ay, mali naman po yun, mga kapatid. Diba? So, ibig sabihin lang doon ni Paul, sinabayan niya kung mahina yung tao, di ba? Binaba niya yung sarili niya doon to gain the weak. And kung mas strong siya, yung strong yung kausap niya, to gain the strong. Pero yung maging drunkard ka, na i-compromise mo yung pananampalataya mo, hindi yan ang sinasabi ng Bible, kapatid. Diba? So kaya convictions are personal. It is not by group. O dahil kami ay mag-best friend dito sa church, kung anong conviction niya, conviction ka. Mali! Pag nawala yung kasama mo sa church, mawawala ka na rin. Sapagkat yung conviction mo ay hindi nakastand sa totoong salita ng Diyos, kundi nakastand saan? Sa tao. Pag nawala na yung leader dyan, wala na rin ako.
Pag nawala na yung aking leader sa Sunday school, wala na rin ako. Yung kaututang dila ko, wala na rin ako. Mali! Amen? Believe it or not, nangyayari yan sa church. Wala na kasi yung kasama ko eh. Wala na kasi yung kabatch ko eh. Ano naman kung wala na yung kabatch mo? Nandyan ang Panginoon? Patuloy kang binibigyan ng biyaya ng Panginoon. Faithful siya sa'yo. Tapos ang gagawin natin, pag nawala lang yung kasama natin, namatalik natin, nag-backslide, whatsoever, ayaw bumalik na sa church, mawawala ka sa church. Personal conviction. It is my personal conviction to stay. It is not by group. Kaya nga sinabi dito kay Daniel, hindi niya naman sinabi, yung 3 din dapat wag nyo rin pakainin. Hindi, sinabi niya, hindi ako kakain. Whether yung kasama ko kumain o hindi, basta ako hindi ako kakain. Personal. Like yung kaligtasan, hindi naman by group eh. Ba? Hindi by group yan. Personal po yan. Convictions are not group decisions. You don't borrow convictions. You build it. Amen? Sabi ng Roman, so then every one of us shall give account of himself to God. Romans 12 or 14, verse 12. No? In the judgment seat of Christ. Mainit po ba? Medyo mainit po. Okay lang po. Tiis lang po tayo. Maganda yan. Pinagpapawisan ako. Baka yung sinat ko lalo nang mawala. Pulmonya naman. What have you already decided? You will never compromise. Mga kapatid, ano na ba yung napagdesisyonan natin na hindi natin i-compromise? Meron na ba? What have you already decided? You will never compromise. Maganda siguro mga kapatid, isipin natin, maigi, ano ang hindi ko i-compromise? Maraming pwedeng hindi i-compromise. Hindi lang sa young people. Even sa adult. Amen? Mga adult ayaw mag-amen, no? Pero pag blessing, amen. Di ba? Amen, di ba? Marami. Akala natin young people lang. Sila lang. Hindi. Tayo rin po mas marami. Sila masyado lang silang exposed masyado sa kamunduhan, di ba? Kaya mas pinag-iingat natin sila, pero sa adult, ganun din. Wala namang pinagkaiba yan. Ang daming nasirang buhay, ang daming nasirang relationship. Why? Because they compromise the truth. Amen? So, stand up for the truth. Stand up for your conviction. Diba? Kung ang conviction mo ay mananatili ka na nandito sa tahanan ng Diyos, every Sunday, pangatawanan mo yan. Tayuan mo yan. Hindi dahil sinabi ng pastor, hindi dahil sinabi ng preacher, hindi dahil sinabi ng kumpare mo sa church, kundi dahil sinabi ng Diyos. Always sinabi ng Diyos. Always tayo dito, mga Baptist, kilala tayo, what the Scripture saith. What the Lord says. Yan lagi tayo, amen? Hindi tayo what the other people says. Di ba? What the Lord says in His Word. Not forsaking the assembling. Number 2. Not only a settled purpose in his heart, but also a clear refusal to compromise. No? Nandun po yung kanyang clear refusal to compromise. Now in verse 10, and the prince of the eunuchs said unto Daniel, yung mga prince, no, na nag-aalaga sa kanya doon, ang sabi niya, I fear my Lord. The Lord here is not the Lord God. No, hindi po. Lord means yung kanilang hari. Because they give reverence sa hari, they even call Him Lord. Diba? So sabi po dito, I fear my Lord, the King, what appointed your meat and your drink. Diba? So natakot ngayon yung mga eunuchs. Sabi ng mga eunuchs, kapag ito yung appointment ng king So ito daw yung kailangan yung kainin bago kayo humarap sa kanya, para kapag humarap kayo sa kanya, kaaya-aya kayo. Di ba? Pambira. Ikaw gusto mo bang mag-appear sa President of the Philippines na yung katawan mo hindi maayos, yung suot mo hindi maayos, di ba? Hindi, di ba? Kapag ang kaharap mo ay presidente, di ba? Dapat presentable ka. Pag ang kaharap mo ay may mag-job interview sa'yo, di ba? Yung mga bagong nakakurbata pa, pag mag-apply ng job, di ba? Presentable ka, tama ba? Tama po ba? Kaya itong time na to, paano ko kayo ipe-present sa hari kung ganyan yung mga ninyo, katawan ninyo? Kaya kumain kayo, inappoint yung meat para kainin nyo po. Yun yung sabi.
Pero makikita natin, why should he see your faces worse liking than the children which are of your sort? Then shall ye make me endanger my head to the king? Kasi kapag hindi nyo po kinain ito, hindi nyo po ginawa na i-push yung diet na to na binibigay sa inyo, ako ang malilintikan sa hari. Ako ang mapupugutan. Yan ang sabi ng eunuch sa kanila. So in verse 11, then said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Ananiah, Mishael, and Azariah, prove thy servants, I beseech thee, 10 days. Verse 12, and let them give us pulse to eat and water to drink. So gulay lang talaga, pati ano po? Red horse. Paano magising kayo? Tulog kayo eh. Gulay lang talaga, pati tubig. Tama po ba? Kung ano-ano pang iniinom. Di ba? O tubig, pati gulay. Yan ang kanilang conviction. Hindi sila kakain ng meat. No? Ang sabi dito, then let our countenances be looked upon before thee, and the countenance of the children that eat at the portion of the king's meat, and as thou seest, deal with thy servant. So, bigyan nyo kami ng 10 days. Kung kami ay hindi maging fairer ang skin namin, yan yung kino-convert ko lang. Kung hindi maging fairer ang mga mukha namin, ang skin namin, kung hindi kami mas maging maayos, then saka sige. Pero alam nyo, kapag talagang tumayo ka sa katotohanan, hindi pwedeng hindi ka bibigyan ng biyaya ng Diyos. Hindi pwedeng hindi pagpapalain ng Diyos yung pagtayo mo doon sa katotohanan, sa conviction. Amen? After 10 days, mas naging maayos sila. Mas naging fairer yung skin nila. Mas naging maayos yung kanilang pangangatawan. Kahit hindi sila kumain ng sangyup. Sangyup may din, may naman doon, di ba? May lettuce naman, di ba, sir? Pasok na, sir. Hindi nga. Di ba? So there is a clear refusal, mga kapatid. No? So anong nangyari? So verse 14, so he consented them in his matter and he proved them 10 days. Verse 15, and at the end of the 10 days, their countenances appeared fairer and fatter in the flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. Not because of the gulay and the water, but because of God's favor. They are standing sa truth. Amen? Sabi ng isa, sarado mo yung business mo pag Sunday. Sunday ang pinakamaraming customer kasi mga walang ang tao, walang pasok. Tama? Pero alam mo, kapag tumayo ka sa katotohanan, pinaglaban mo dahil ikaw ay Kristiyano, ang Sunday ay para sa Panginoon. If you will do that, God will bless you 10 times more. Yes tayo ng yes, pero ginagawa ba natin? Gawin natin, amen? Nakita ko sa buhay ko yan eh. Lord, I don't deserve. I don't deserve it. Pero mahal ko kayo, ito yung naturo sa atin ng pastor, ito yung naturo sa atin ng Word of God. I will do it. You know, when you are serving God, when you're standing up for your convictions sa Bible, God will surely bless you. Yes, may milyon ka sa bank account mo. Sabihin natin, may milyon ka sa bank account mo. Pero wala kang peace of mind. Dahil ikaw, Kristiyano ka, hindi mo ginagawa kung anong kalooban ng Diyos. How will you call yourself a millionaire? Mas mayaman ka pa diyang kapatid. Maglingkod ka sa Panginoon, bumalik ka sa Panginoon, pag-aralan mo ang salita ng Diyos. Then you will only realize what Asaph realized nung siya ay nasa sanktuaryo na ng Diyos. Na sila, nagpapakasasa sila, akala nila masaya sila. Hindi sila masaya. Akala natin masaya sila. Yes, maaring masaya sila, pero their end is destruction. Their end is hell. Tayo papuntang langit, pero yung ating buhay parang impyerno. Dahil walang kapayapaan, dahil wala tayo sa sentro ng kalooban ng Diyos. Daniel was outside God's atmosphere, but he stayed inside the center of the will of God. Nasa sentro siya ng kalooban ng Diyos. Number 1 under this, he recognized what defiles. Kanya pong na-recognize ano ang magpapadumi sa kanya. Ano ang magpapabagsak ng kanyang conviction. The king's meat was not just food. It represented disobedience to God. Yung king's meat ay hindi lang basta pagkain, kundi it represents disobedience sa Panginoon. Mga kapatid, if you recognize what defile your life, kung ano nagpapa-impure ng buhay natin, kung ano nagpapasira ng buhay natin, isa lang eh. Kasalanan, di ba? At ang kasalanan, maraming uri.
Maraming uri, kasalanan. Basta kasalanan. Kasalanan yan. At yan ang magsisira sa atin. Amen? He chose to obey God rather than the king. Hindi niya nakikita ang Diyos. Hindi niya pa nakita ang Diyos. Never niya nakita ang Diyos. Yung hari, ibig sabihin, alam nyo, nung si Daniel nga di ba? Alam natin yung kwento. Nung siya pa ay nasa den of lions, alam natin yung kwento, di ba? Ang sabi niya, nung nalaman niyang na-sign na yung law of Persian and Medes na di pwedeng mag-pray, no? Sa kung kahit anumang Diyos, alam nyo, no? Nung nalaman ni Daniel yon, inopen niya pa yung windows niya, and he prayed still as he did aforetime. So ibig sabihin, wala po siyang takot dun sa hari. Hindi po siya natatakot dun. Nag-pray pa rin siya after na malaman niya na bawal na mag-pray. What a foolish law. Bawal mag-pray. Saan kayo nakakita ng ganon? Mag-make ng petition kahit sa kaninong Diyos. Hindi lang naman sa Diyos ng Biblia. Ang nakalagay doon, kahit kaninong Diyos. Diyos-Diyosan o kung ano man. Diba? What a foolish law. At alam nyo, nangyayari yan sa bansa natin ngayon. Yung mga law ay pabor lang sa kanila. Yung mga law ay pabor lang sa ilan. Di ba? Pero let's not get into politics. We are sa Bible tayo. So nag-pray siya. So ibig sabihin mga kapatid, hindi siya natatakot doon sa hari. Sapagkat natatakot siya doon sa mga hari ng hari. Amen? Doon siya unang natakot mga kapatid. Alam mo, ang sabi ng Bible, the fear of the Lord. Hindi. The blessing of the Lord yun, kapatid. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. But fools despise wisdom and instruction. Ano sabi ng Bible? If you are continuing refusing the wisdom that God has given in His Bible, we are fools. Alam mo ba yon? Pero kapag tayo ay may tamang pagkatakot, reverence sa Panginoon, na ginagawa natin yung tama kahit pa tayo ay nasa maling lugar, wala sa church, nasa labas, ay ang sabi ng Bible, it is the beginning of wisdom. That is wisdom. And that is what Daniel has. Biruin mo. Ipapakain ka na doon sa mga leon. Hindi. Magpe-pray pa rin ako. What faith is that? Ganun ang faith. Amen? Hanggang sa kamatayan. Nandyan yung kanyang conviction. Hindi naman tayo papakain sa leon pag nagtipon tayo dito, di ba? Di ba? Yung iba nga kakain pa ng sangyup eh. After, di ba? Di ba? Yung iba nga magpipisting pa sa classic sabor eh. Di ba? Yung iba karinderya lang. Kahit ano pa. Di ba? Pag tayo ba nag-awitan dito, may umawit patungkol sa Diyos, huhulihin tayo ng FBI dyan, ng NBI? Hindi naman. Tama po ba? Pag tayo po ba ay nangangaral ng salita ng Diyos, di ba? Unlike sa Vietnam, hindi ka talaga pwede doon, even carrying a Bible. No? One time, di ba sanay tayo, kinikerry natin yung Bible, wala kasi akong malaking bag, hindi ako mahilig sa malaking bag. Ganon ko, sabi ng kapatid, bro, tago mo yung Bible mo. Ay bakit? Nasa Vietnam tayo, mahuli ka ng pulis. O, di natakot ako. Mali pala ako, mali. Hindi, may faith ako. Hindi, iba naman yun. No? Kung alam mong bawal, di ba? O. Tapos pinilit mo pa, di lalong di ka makakapangaral niyan. Di ka lalong makakawin yan. Kasi, di ba? Talagang pinilit mo yung faith mo. Kasi sa Vietnam, ang front talaga doon, school. Hindi ka, ang school, underground yun, talagang church. Kasi hindi ka pwede magtayo ng Bible Baptist Church, ganito. Doon, huli ka doon. Wala na, tapos ka na, end of ka. Ang sinasabi natin mga kapatid, kapag tama, manindigan tayo. Amen? He prayed. He recognized what defiles. Tayo po ba nare-recognize natin ano ang nagpapapigil sa atin sa spiritual growth natin? Ano ang nagpapapigil sa atin para tayo ay hindi maglingkod sa Diyos? Sin. Isa lang eh. Isa lang. Now, I don't know what kind of sin. Maraming sin. Sin of unbelief. Baka meron pa sa atin. Hindi, nangyayari pa rin sa atin yan kahit mananampalataya na tayo. Alam nyo ba, sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, O ye of little faith, meron tayong faith. Ang problema, maliit. Tama po ba? May faith pero maliit. And sometimes, kapag dumating sa atin yung problema, parang, Lord, kaya mo ba to? Kaya mo bang ma-provide? Kaya mo bang kaya ko bang makalagpas dito? Kasama ko kayo. Diba?
He refused the king's meat because it might have been offered to idols. Yung mga nagpupunta ng piyesta dyan, tanong nyo muna saan inoper. Pag nalaman nyo kung saan inoper, kung kanino inoper, at least alam nyo. Mag-pray kayo doon sa kung saan inoper, saka nyo kainin. De, joke lang. Mali. Di ba? Offered unto idols. Inoper na pala. Di ba? Yung atang nga, hindi ko maintindihan eh. May namatay, di ba? Nilagyan ng kandila, may itlog, may malagkit. Sabi ko, pag nabawasan to, babantayan ko pag nabawasan to. At kapag nabawasan to, malamang hindi to yung namatay yung kumain dito. Di ba? Maaaring ganun yung iniisip ni Daniel. Yung king's meat, baka kasi inoffer na sa idol. Alam niyo naman si Nebuchadnezzar, kumuha pa siya ng malaking Diyos-Diyosan, di ba? Na kung sino man din sumamba doon, ipapatapon doon sa fiery furnace. Ibang usapan din yun. Di ba? So it constituted of religious and ceremonial defilement. Today, defilement might not be food. Pero pwede pa rin, di ba? Pwede pa rin. It might be entertainment. Entertainment. Yan dali lang ma-entertain. Habang nagpipreach, sige, tingin ka sa cellphone mo. Endless scrolling. Tama? Tingin nyo, walang nilalagay yung mga apps na yan eh. You have scrolled for 1 hour. Take a rest. Walang ganoon, di ba? Talagang, it is designed para ubusin yung time mo. It is designed para hindi ka na makapag-focus sa mga bagay na importante, which is spiritual life. It is designed because pag nakaganyan ka na yan, hindi mo namamalayan, 1 hour, 2 hours, 3 hours. Guilty rin ako minsan dyan. Di ba? Sasabihin mo, hindi ako exempted. Di ba? Minsan na, wala na, entertainment, ubos na yung oras ko. Anong natutunan ko? Meron din naman. Kalokohan lang. Di ba? Sa totoo lang, kalokohan lang. Ngayon, pag dumating yung problema, mahina tayo. Bakit hindi natin kinoconsume yung mga spiritual na bagay? Amen? Ako, nanonood pa rin po ako ng mga preaching. Nakikinig ako ng mga preaching. Kapag sa mga panahon talaga na medyo, talagang, alam mo na, hindi ko naman pwedeng sabihin, malakas ako, palagi, lalo nagpapakain ka rin. So, kailangan mo rin kumain talaga ng kumain. Tama po ba? Doon ko ginugugol yung time ko. Hindi yung sa kung ano-ano. Kailangan ko magtrabaho. Yes, may oras para magtrabaho. May oras din para sa spiritual. Bigyan mo ng atensyon. Bigyan mo ng time. Amen? Para saan pa nagsimba tayo dito, wala tayong matututunan. Manatutunan tayo, hindi naman natin i-apply. Wag na tayong, di ba? Iba yung knowledge, iba yung na-apply mo, wisdom. Tama po ba? Pag ito'y pinractice mo sa buhay mo, nagiging wisdom po yan. Amen? Try nyo po i-practice kahit isa lang. Relationship. It defiles us sometimes. Wrong relationship. Bad relationship. Di ba? Unbelievers to believers. That is wrong. I believe if our pastor is still standing here, he will still preach it today. Wag dyan. Kasi ang label nga ng Bible dyan, anak ng ano. Sige, kayo na magsabi po. Alam nyo rin, di ba? Pag ikaw ay pumatol, doon sa mga anak ng, ano po? Diablo. Tama po ba? Dalawa lang naman ang anak. Anak ka ng Diyos, anak ka ng, yun. Bible po nagsabi na, children of disobedience. Sino bang disobedient one? Sino ba? Si Satanas. Di ba? Relationship. Ang dami nang nasirang, ano niyan, Brad? Ang dami nang nasirang buhay. Sino po ba dito magpapatotoo? Huwag niyo nang taas yung kamay ninyo. Alam niyo po yun. Tama po, no? Some are wala na. Why? Pinili ang maling relasyon. Pero kapag nangyari na yan, naging Kristiyano ka, hindi mo pwedeng sisihin yun kasi nauna muna mag-asawa ka, saka ka naging Kristiyano. Wala ka na magagawa doon. Tama po ba? Alangang, di ba, iwanan mo. So what I'm saying is yung mga magiging ano pa lang, magkakaroon ng boyfriend. Nakakasira po yan kapag hindi tama. Business practices. Di ba? That might be the defilement. Tawag mo business pero scam.
Maraming ganyan sa Pilipinas. Tama po ba? Business ang tawag, pero scam. Trabaho mo, ang laki nga ng sweldo, pero sabi nga nila, pag kumikita ka ng malaki dito, sa Pilipinas, may kasamang illegal. Di ba? Eh, ang tanong ko, ganong kalaki ba yung kinikita para masabing may illegal? Di ba? Make sure when you do business, you do it right. Honest. Kung ito talaga yung kinita at yun ang shares niya, ibibigay mo. Tama po ba? Kung ikaw yung nagbi-business dyan, o kung ikaw yung nagbi-business din, kung ano yung tinrabaho niya, yun ang ibigay mo sa kanya. Kung ikaw ay employer, kung ikaw naman ay empleyado, di ba? Lagi ko po itong sinasabi, dapat ikaw ang nakikitaan na magandang ehemplo dyan, kahit pa ang kasamahan mo ay hindi maaayos. Magliliwanag dapat si Kristo sa atin just like Daniel. He stand up for the truth and nagbigay sa kanya ng favor yung mga eunuchs. At alam natin ang nangyari kay Daniel. He served 3 kings sa kanyang buhay. And sabi ng Bible, he is blessed richly. Amen? Minsan gusto lang natin blessed, di ba? Pero yung gawin para ma-bless tayo, ayaw natin. Tama po ba? Naantok na po ba kayo? Di bale, after ito may sangyup po kayo. Business practices, pagiging empleyado. Minsan magaling tayo kapag nandyan si boss. Pag wala na, wala. Alam nyo, I will leave you with one word, integrity. Integrity. Integrity means doing the right thing. Anytime, anywhere. Diba? No one is looking, everybody's here, some is here. Diba? You are doing the right thing. And you will be blessed. That alone, Daniel did. Diba? Ito yung tama eh. Mali yan, mali. Hindi ako kakain talaga. Against yan talaga sa sinabi ng Diyos. Hindi ko susundin yan. He stand up for the truth. Amen? So your defilement could be, yun nga, entertainment, relationship, business practices, and even moral standards minsan. Sabi ng Bible, abstain from all appearance of evil. Number 2, under this, not only he recognized what defiles, kailangan ma-recognize natin ano sa buhay natin yung defile sa atin. He drew a line. No? He drew a line. Sabi po dito, in verse, sa 8 pa rin tayo. Actually, verse 8 lang talaga yun eh. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. If you don't draw the line, the world will draw it for you. Now, tandaan niyo po yun ha. If you don't draw the line, the world will draw it for you. Kung hindi mo lalagyan ng boundary ang sarili mo, ang mundo ang maglalagay ng boundary para sa'yo. And that is not good. Because ang boundary ng mundong ito ay iba. Sabi ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Diba? Yung pride, diba? Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life, dapat meron tayong clear boundaries. Diba? May boundaries tayo. No? Paalam natin, hindi ako umiinom. Paalam natin, hindi ako naninigarilyo. Paalam natin, Kristiyano ako. Amen? Ipaalam natin. Huwag mong ipaalam. Ipaalam mo na. Sir, Christian po kasi ako. Pag bibigyan niyo po ako ng Sunday Baptist, hindi ako pwede. Tama? You draw the boundary. Kasi kapag binagbigyan mo na yan, isang beses lang naman, ay, maniwala sa'yo, abusuhin ka na yan. Diba? You should draw a line. Okay? Kailangan natin convictions requires boundaries. Kung kailan, alam natin kung kailan na tayo mag-i-step back. Naintindihan niyo po ba ako? Alam natin kung kailan tayo, oops! Hindi yung kinanta ni Britney Spears. Oops, I did it again. Huwag ganon. Hindi na alam ng mga ano yan. Bata pa ako, narinig ko na yun. Hindi ko naman alam ibig sabihin. Pambira, yung pala yun. Di ba? Hindi, oops, I did it again. Kumbaga, oops,
Parang hindi na tama to. Parang mali na ata to. Parang iba na ata yung binubulong mo, kapatid. Parang iba na ata yung sinasabi mo sa salita ng Diyos. Kahit hindi mo sabihin yun sa kanyang harapan, sabihin mo yun sa utak mo. Oops, parang iba na pala to. Parang hindi na tama to. Boundaries. Amen? Boundaries. Dapat meron tayo niyan, mga kapatid. Ang sabi nga ng Bible come out from among them and be ye separate, and I will receive you, saith the Lord. Boundaries. Number 3, he was willing to stand alone. He was willing to stand alone. Nandiyan pa po ba kayo? Init po, no? Matatapos na po ako. 10 minutes. Ay, mga 11:10 siguro. Para po makakain na po kayo ng sangyup. He was willing to stand alone. Daniel stood even if others didn't. The three young men stand. No, alam niyo po ba nung time ni Shadrach, Meshach, and Abednego, nung time ng kay Nebuchadnezzar, ang sabi niya kung sino man ang hindi luluhod, the moment na marinig ang sound ng trompeta, ay siya po ay papatapon dun sa fiery furnace ng fire. Ano pong nangyari? Ano nangyari? Nung nag-sound po ng trumpet, ano nangyari? Hindi po sila lumuhod. Tama po ba? Yung tatlong ito, hindi lumuhod. At ang sabi ni Nebuchadnezzar, bakit nyo dinidespise yung ginawa kong Diyos-Diyosan? Pambihira, yung ginawa kong Diyos-Diyosan. Hey! Hindi niya maintindihan. Ginawa niya ang Diyos-Diyosan. So dapat sino ang Diyos? Eh di dapat siya ang Diyos. Di ba? Siya yung gumawa ng Diyos Oh, logic. Engot din talaga Sorry for the word. No? Di ba? Gumawa ka ng Diyos-Diyosan. Diyos ang bahay mo. Ngayon, sino ang Diyos? Ikaw yung gumawa ng Diyos Dapat ikaw ang sambahin. Si Nebuchadnezzar, in his anger, ang sabi niya, kayong tatlo, bakit hindi kayo lumuhod? Ang sabi ng tatlo, we are not careful to answer thee, O King. Diba? Parang kumbaga sa salitang pabalbal. Ganito, sa Tagalog. Mawalang galang na ho. Diba? Mawalang galang na ho. Hindi kami sasamba dyan. Ganon ang conviction nila. They'd rather die in the fiery furnace to die for their faith. But we know that God protected them. Amen? Si Daniel, mag-isa lang. He stood up alone. At mas malaki talaga yung pananampalataya niya. Kaya mga tatay, ang sabi po ng Joshua, mapasok lang ba? 24:15, sabi ng Bible. Joshua 24:15, no? Basahin natin yan. And if it seem evil unto you to serve the Lord, mukha bang evil sa inyo pag nagsiserve sa Panginoon? Bakit sinabi ni Joshua yan sa mga tao? Kasi para sa kanila, nakikita ni Joshua na parang walang kwenta mag-serve sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve. Kayo ay mamili. Ye, ibig sabihin, personal. Ibig sabihin, ikaw yung may choice niyan. Ang sabi ng Bible, choose you this day whom ye will serve, whether the gods of your father which you have served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. That is Joshua standing up for the truth, even though kahit mag-alone lang siya, ang sabi niya, ako at ang aking pamilya ay maglilingkod sa Diyos. Kayo na ang bahala, kayo ang pumili kung paglilingkuran nyo itong mga Diyos-Diyosan na to. Pero para sa akin, maglilingkod kami sa Diyos. You must be willing to stand up. Joshua did. Daniel did. The few good men did. Mamili ka. Paglingkuran ng sarili mo o paglingkuran ng Diyos at manatili sa convictions mo. Amen? Alam ko naman yung sagot ninyo Pero patunayan natin ng works natin. Amen? Sabi ng Bible, and their works do follow them. Number 3, last na po. Last na nga ba? 4 pala to, sorry. Pero bibilisan na lang natin. Amen? Amen?
A courageous stand with wisdom. Balik tayo dun sa chapter 1, verse 8. A courageous stand with wisdom. Minsan yung pag-stand sa conviction, hindi lang naman yan basta tapang. Yun, matapang ka na, hindi ko gagawin yan, hindi. Yung iba kasi, may stand lang sila, pero hindi nila alam bakit nila pinagtatayuan yung mga bagay-bagay. Example, nag-win ka ng Catholic. Diba? Nag-soul winning ka ng Catholic. Winitnessan mo. Sabi niya, willing po ba kayo na umattend ng church? Ganyan-ganyan. Invite po namin kayo sa Sunday. Ano sasabihin niya? Lumaki akong Katoliko. Dito na ako inugat. Mamamatay akong Katoliko. Bakit? Kasi yung magulang ko, ito na yung pinamana sa amin. Diba? Pero bakit nga? Ang tanong, kung malamang mong mali na yan, mag-i-stay ka pa rin ba dyan? Ito na yung totoo. Oh. Ito yung totoo, pinakita ko, nag-agree ka, tinanggap mo. Mag-i-stay ka pa rin. May tapang kasi na ganun. Pero ito wisdom. Ang sabi po ng Bible, Daniel chapter 1 verse 8, bandang dulo, therefore, he requested the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Ang Bible, sinabi niya, he requested. Di ba? Hindi yung he, palitan mo yung requested ng ibang word. Sige, palitan natin, tingnan natin. He followed, okay, pwede. Kasi kung followed lang, hindi, followed, kasi requested, followed, tama, pag nag-followed, compromise. Pero ang sabi ng Bible, therefore, he requested. Pwede namang he argued. Tama po ba? Therefore, he argued. Hindi. So, ano pang sabi? Therefore, he have a clash. Or, ano bang proper word? Di talaga ako magaling sa English. Synonym. Yung, nakipag-argue. Or what? Diba? He debated with the prince of the eunuchs. Diba? That he might not defile himself. Wala namang ganun sinabi ang Bible. Ang sabi ng Bible, he requested. And that is wisdom, mga kapatid. That is wisdom. Pwede kang mag-disagree in wisdom. Tama po ba? Kasi para hindi ma-offend kung sino man yung ini-stand-upan mo. Kunwari ang boss mo, sinabi mo, boss, hindi talaga ako pwede, ganyan-ganyan. Pwede po bang, makikiusap ka lang maayos, tama po ba? God will give you wisdom because hindi naman tayo kilala as parang tayo'y makikipag-debate, makikipag-away. Kasi kahit anong pakikipag-away natin, at the end of the day, yung mga boss natin o yung mga ibang kasama natin, hindi naman ligtas yan eh. So kapag inaway mo yan, mas lalong hindi mo mawiwin. Tama po ba? Kaya dapat matalino ka rin. Therefore, he requested. Conviction, number 1 under this, conviction does not equal rebellion. Hindi naman ibig sabihin na tumayo ka sa conviction mo, nagre-rebelde ka na. Tama po ba? Hindi ibig sabihin. Ibig sabihin ng conviction, merong tama, ginagawa yung tama, no? Tinatayuan mo yung tama, and then kapag merong bagay na nakikita mo na hindi tama, di ba? Tumatayo ka doon sa saan ka dapat nakatayo lang, kundi sa tama. So hindi naman ibig sabihin, nagre-rebelde ka na. Hindi naman ibig sabihin, ikaw ay, nagsisigalot na. Tama po ba? Iba kasi ngayon, katulad ngayon, yung rally, di ba? Ano bang pinaglalaban nila? Di ba? Di ba? Alam mo, ang sabi ng Bible dyan, baka may iba sa inyo kasama pa dyan. Huwag naman, ay mga INC pala yun. Kung pala, no, may INC pala dito na Baptist. Spy, mga INC pala yan. Di ba? Nagboto ng korap. Tapos magre-rebelde na kurap ang gobyerno. Ano ba naman yan, di ba? In-endorse nila yan eh. Kaya hindi tayo nag-endorse ng ganyan. We don't meddle with politics. That is one of the Baptist distinctives. Separation of the church and the state. Hindi tayo, pag sinabi nila, iboto nyo si ganito sa 2028. Pag hindi nyo binoto, tiwalag kayo. Ay, hindi tayo ganon. Hindi tayo ganon. Because the Bible is clear. Render the things to Caesar that belongs to Caesar and the things to God. So there must be a separation between the church and the state. Yun po yun. Rebellion. Bakit ko ba nabanggit? Rebellion. Diba? They disagree with the government. Mali naman kasi. Diba? But si Daniel didn't protest angrily.
He approached respectfully. Pwede ba na wag nyo na kaming pakainin ito, ito na lang, kasi ito naman yung kinakain talaga namin. And itetest natin 10 days. Pag mas maayos yung aming mga muka, ito na lang, harap kami sa hari. Ano nangyari? Nangyari po ba? Yes, nangyari po. Diba? Pinagpala sila ng Panginoon. No? Ang sabi ng Bible, as much as light in you, live peaceably with all men. Whether unbeliever or believer. You know, when you stand up for your convictions, you will have the wisdom to stand. Conviction, number 2, uses wisdom. Daniel proposed a solution, pulse and water. He didn't just say no. He offered an alternative. Kasi minsan pag sinabi mo lang no sa hari, without any alternative or reason, di ba? Pugot ulo ka eh. Di ba? Hindi naman sinabing no. Dapat alam mo rin kung saan ka nakatayo, bakit mo hindi ginagawa yung mga bagay-bagay. Bakit hindi ka papayag na gawin yung mga bagay-bagay? Dapat alam mo rin. Tama po ba? Dapat alam natin. O bakit hindi tayo naninigarilyo? Masama. Sa kalusugan. Tama po ba? Bakit? Pero bakit pa? Dahil sabi ng Biblia na ang ating katawan ay templo ng Diyos. So wag nating sirain. Okay, akala nyo paninigarilyo lang, pati pag-inom? O sige, pagkain ng bawal. Hindi ba? Hindi, di ba? Ganun pa rin yun, di ba? O, yung pagpupuyat. O sige, bata pa naman ako. O sige, pagtanda mo, sisingilin ka niyan. Wala akong choice eh. Hindi, may choice ka. Kaya mo yan. Ang kailangan mo lang, discipline. Time management. Yan ang kailangan mo. Lagi ka ba busy ako sa school eh. 24/7 ka na sa school. Busy ako sa church. 24/7 ka na sa church. Diba? Mga kapatid, balance. Daniel had the balance. Sabi niya, bigyan nyo lang kami. He offered alternative. Bigyan mo lang kami ng tubig, pati ng gulay. Hindi naman kami nag-no. Bigyan mo lang kami ng alternative. Diba? Wisdom, mga kapatid. God will give you wisdom. Wag mong patayin yung sarili mo. Again, don't get me wrong, patayin yung sarili mo sa ministry. Dahil sabi ng Panginoon din, alagaan mo rin yung sarili mo. For bodily exercise, profited a little. But godliness, sabi doon, nakalimutan. For bodily exercise, profited a little. Sabi rin ng Bible, know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost, which ye have not your own. Di ba? Parang sabi ng Panginoon yan, templo ito ng Holy Spirit. Alagaan natin. Amen? Ang problema sa atin, may gamot naman. May gamot na. Ewan ko, bahala kayo. Di ba? Antay lang kayo, antay. Di ba? Kung di ba, yung mga matataba, pag may high blood ka na, yung taba, di ba? Sisig. Yan, pati mamantika, lechong kawali, di ba? Ano pa, yung may Mang Tomas, di ba? Sarap nun. Di ba, nagme-maintenance ka na. Ang tawag ko doon, antay. Antay lang yung mga sisig, yung mga, basta yung matataba, lahat ng matataba, antay. Antay-antay ka lang. Antay-antay ka lang. Di ba? Antay. Di ba? So, joke, kidding aside. Di ba? Kailangan din nating alagaan yung katawan natin. Huwag tayo magpakamartir na. O, paano? Bigyan ko kayo ng senaryo. Ako nga lang nagkasakit Akala ko nga, hindi pa ako gagaling Hindi ko alam, magpipreach din ako Kasi na-overlook ko Sabi ko, yes, si Pastor Ray ngayon. Pagkatingin ko, July 12 pala yun. Di ba? Pag ako may sakit, hindi ako makakapaglingkod sa Panginoon. Kahit nga pumunta siguro dito, kung talagang malala, kahit lagnat talaga yan, hindi ako makakapunta. Lalo na kapag ikaw yung na-confine. Pray natin yung tatay namin. 3 weeks na ata siya. Since namatay si Pastor, nandun na siya, dinala namin. So, may tubig yung baga. And actually, pinopropose na i-angiogram kasi baka may bara. Yung cause ng paghingal niya kasi hinihingal siya So, dalawa yung possible na ways. Possible na pinagmumulan ng paghingal. Pero kung ikaw ay nasa kalagayan, makakapaglingkod ka ba sa Diyos? So, alagaan natin ang ating katawan. Amen? Kaya si Daniel, matututo ka rin dito ng diet. May wisdom siya. Hindi. Kailangan ko lang gulay, kailangan ko lang ng tubig. Bukod sa ito yung maganda sa aking katawan, ito rin yung nakaka-glorify sa Panginoon. Amen? Yun po yun.
Diba? May amlodipine naman. Kayo na bahala. Convictions, trust God for results. Okay? Number 3 under this. Conviction, trust God for results. Okay? Yung conviction, nagtitiwala tayo sa Panginoon. We are not looking after the results. Kung anong magiging reaksyon ng pinag-noan natin, kung ano magiging reaksyon ng kalalabasan ng ating desisyon ng pagtayo sa conviction, nakatingin tayo na ginagawa natin yung tama because we know God will intervene na yung magiging resulta ay maayos. Si Daniel, hindi niya naman alam yung kanyang reason. Bakit? Hindi niya naman alam yung magiging resulta. Kung sasabihin niya, baka pwedeng alternative na lang. Diba? Na pulse and water na lang inumin ko. Hindi niya naman alam yung magiging resulta eh. I mean, nung magiging reaction ng eunuch at nung hari. Ewan ko kung pinaalam ng eunuch sa hari to, baka nga nilihim lang eh. Di ba kasi sa lahat ng binibigyan, sabi dito sa Bible, in verse 15, and at the end of the 10 days, their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did the portion of the king's meat. So ibig sabihin mga kapatid, may kasabayan silang kumakain ng king's meat, pero yung inihahain kay Daniel, pulse lang, pati water. Pero ang nangyari, mas maayos pa yung kanilang itsura kaysa doon sa kumain ng meat. So, ibig sabihin, hindi ko alam kung yung eunuchs ba ipinaalam ito sa hari. Tama po ba? May naman kasi sinabi. Baka nag-internal na lang sila. Pag nahuli ka, pugod ka, yung eunuch. Pero ginawa pa rin ng eunuch. Amen? Kasi may favor ng Diyos kay Daniel. So, hindi alam ni Daniel kung ano magiging outcome. Mga kapatid, ganun din tayo. No? When we stand up for the truth, we must trust God that the outcome will be good. And indeed, whether it be good or bad, ang mahalaga sa Diyos, nagawa mo yung tama. Even if it means losing relationship with that people, pinipilit kang mag-inom, pinipilit kang pumunta sa mga places na hindi alam mo hindi pwede, pinipilit ka na ilayo sa church, pinipilit ka na wag maglingkod. 'Di ba? Alam mo yung paglilingkod, yun naman talaga yung calling sa'yo ng Panginoon. Even if you lose the relationship with those people, di ba? Masakit man, pero sa Diyos, kung magagawa yun, kung tatayuan ko yung tama, kung ang Diyos ang malulugod, so be it. So be it. So be it. Sa akin po yun. Sabihin ng asawa ko, huwag ka na magsimba. Divorce na tayo. Alam ko yung totoo eh. Di ba? Kung wag kang magsimba sa Katoliko, okay lang. Hindi talaga ako magsisimba, di ba? Wag ka na maglingkod. Wag ka na mag-pray. Di ba? Are you harsh or wise when you stand? Do people see Christ in your convictions? Or baka sariling tapang lang? Di ba? Number 4 and last. Last na po. Last na po. Last na po. Para makapag-classic sabori na kayo. A confirmed blessing from God. Wow. Amen? A confirmed blessing from God. Hello? Maya na po. At verse 15 to 17. And the end of the 10 days, their countenances appeared fairer and fatter in the flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. Thus Melzar took away the portion of their meat and the wine that they should drink and gave them pulse. As for these children, God gave them knowledge and skill in all understanding and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. Wow. God, confirmed a blessing, merong confirmed the blessing galing sa Panginoon. Number 1 under this, God honored their stand. Amen? Ang Panginoon, inonor yung pagtayo nila. Inonor yung pagtayo nila sa katotohanan. Bakit? Kasi evident in verse 17, mga kapatid, binigyan sila ng Diyos ng karunungan, ng wisdom, ng knowledge, at hindi lang yon, ng skill in all learning. Ibig sabihin, lahat ng manner ng pagkakaalam, lahat ng manner ng pag-aaralan,
binigyan sila ng karunungan. Amen po? Hindi ko lang ma-expound, pero yun na yun eh. In verse 17, as these 4 children, di ba, 4 pala sila doon, si Daniel, pati yung 3, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams, mga kapatid. Yan ay napakalaking blessing sa panahon ni Daniel. Amen? Meron po silang skill, wisdom sa lahat ng bagay. Sino po dito gusto ng ganyan? Ako gusto ko po ng ganyan. Gusto ko po niyan kasi biruin mo, meron kang skill, hello? Meron kang skill para ikaw ay makipag-deal sa tao, skill yan. Mamanage yung tao, skill yan. No, ikaw ay from the Word of God, meron kang wisdom, ay ang ganda po nun. Impossibly, kung may wisdom ka, kaya mo ma-accumulate ng riches. Kasi may wisdom ka eh, sa tama. Diba? Sino ba sa atin ang ayaw nun? You stand up for God, and these blessings will be upon you. Siyempre, hindi mo lang makukuha dito, technically speaking, yung hindi mo lang makukuha dito sa verse 17, ay yung understanding and all visions and dreams. Dahil may Bible na. No? Nung mga panahon na to, vision, ibig sabihin, may nakikita sila na pinapakita sa kanila ng Panginoon, gising sila. Yung dreams, interpretation ng dreams, tulog, di ba? At nai-interpret nila. Si Daniel nag-interpret ng dreams, di ba? So binigyan sila ng wisdom. Ano pa bang wisdom ang gusto natin? Wisdom ng mundo? Di ba? Kung may wisdom ka ng Panginoon, kayang-kaya mong itaob lahat ng wisdom na yan. Sa totoo lang. Number 2, God gave them wisdom. Daniel and his friends were 10 times better than these people. And under this then, number 3, God set them apart. Conviction separate you, but it also elevates you. It separates you, but it elevates you for God. Amen? So kaya, wala nang amen ah. Mga Tom Goods na to ah. Mga Tom Goods pati logtus na. Tom Goods, logtus pati ano. Ano ba? Tom na. Yun nga, Tom Goods nga. Gutom. Diba? Be like Daniel. Stand up for what is right. Do what is right. Do what is right. Kahit walang nakakakita, do what is right. And God will honor you. Kasi sabi ng Bible, them that honor me, will I honor. Paborito ni Pastor John na verse. May preaching nga siyang ganun eh. Them that honor me, I will honor. Sabi ng Panginoon yun. Lahat na nag-honor sa akin, I will honor you also. Kaya po mga kapatid, let your light so shine before men that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, salamat po sa inyong salita na aming napakinggan. Salamat po Panginoong Diyos sa munting paalala na binigay niyo po sa amin na kami po ay tumayo sa aming pananampalataya at sa aming convictions. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoong Diyos, kung ano man ang iniligay niyo po sa kanilang mga puso na kanila pong itatayo, Panginoong Diyos, at ililay sa kanilang mga puso. Lord, bigyan niyo po sila ng biyaya, bawat kapatiran, na tumayo sila sa katotohanan, Panginoong Diyos. At never kaming mag-compromise sa aming mga ginagawa at pananampalataya, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos, sa biyaya ninyo sa umagang ito. Salamat din po at ginamit niyo po ako, Panginoong Diyos. Lahat po ng glory ay sa inyo. Wala pong makita kundi kayo lamang po, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po.